Ininspeksyon ng Transportation Department at DBM ang isinasagawang Phase 1 ng EDSA Busway Station Rehabilitation Project ngayong araw. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng kanilang hakbang para mapabuti pa ang serbisyo sa mga commuter. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita live. Bernard. Joshua, mas maayos sa serbisyo para sa mga commuter. Ito ang tiniyak ng DOTR at DBM sa isinagawang inspeksyon sa sisimulang EDSA Busway Rehabilitation. Bilang bahagi ng pagpapabuti sa serbisyo para sa mga commuter, nagsagawa ng joint inspection sina Department of Transportation Secretary Vince Dizon at Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman sa EDSA Busway North Avenue Station. Ang aktibidad ay kasunod ng isinagawang groundbreaking ceremony para sa EDSA Busway Rehabilitation Project Phase 1 na layong i-upgrade ang mga pasilidad sa ilang pangunahing istasyon ng EDSA Busway. Sa unang bahagi ng proyekto, isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang mga istasyon sa Monumento, Bagong Barrio, North Avenue, Guadalupe na may kabuang halaga na 212 million pesos. Kasunod nito ang Phase 2 na sasaklaw sa karagdagang 3 istasyon habang nakatakda ring itayo ang mga bagong istasyon sa Cubao at PITX upang mapalawak ang serbisyo sa publiko. Inaasang sisimulan ang proyekto ngayong taon at matatapos ang lahat ng istasyon sa susunod na taon. Prioridad ng proyekto ang accessibility para sa mga senior citizen at persons with disability o PWD, kabilang ang pagkakaroon ng elevator sa mga stasyon. Samantala, nakatakda ring simulan sa susunod na linggo ang rehabilitasyon ng kontrobersyal na Kamuning Footbridge. Kasunod ng inspeksyon sa EDSA Busway, ininspeksyon din ng mga kalihim ang mga active transport infrastructure sa ilang bahagi ng elliptical road sa Quezon City. Kabilang sa mga pasilidad na ito, ang TUV stop, directional island, bike lane at plant box. Joshua, ang naturang proyekto ay nagkakalaga ng 171 million pesos na sumasaklaw sa elliptical road hanggang Commonwealth Avenue. Joshua? Maraming salamat, Bernard Ferrer.